Lord! Hallelujah! It's nice to be back sa akin pong home base. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon dahil tunay na mabuti po ang Panginoon. Yung kaligtasan po na yung makabalik ako ng safe and sound dito. Praise the Lord. Parang, alam niyo yun, pagka sino sa inyo may fear of heights, may fear of flight. Yung takot, pagka kayo ay lumilipad, paano kung hindi na ako nakabalik? May mga ganon. Sino nakakaranas ng thoughts na ganon? It's from the enemy. Pero sa dami po ng pinuntahan kong bansa, may mga times nagbabasa ako ng libro pag nandun ako sa bansa, ang napapakinggan ko yung may nag-crash na eroplano, yung mga ganun na parang, hala, palipad ako, pabalik ako, paano ba yan? There is that kind of fear in my heart, pero napapadalas naman po ang ang lipad-lipad. Pero alam niyo, isang bagay ang masasabi ko sa inyo, kahit nasaan ka, alam mo, kailangan mo talaga ang Panginoon kasi you don't know what will happen. Amen. Hindi mo alam kung makakabalik ka pa sa pinanggalingan mo o hindi kasi life is so short, 'di ba? Para lang yung grass na nandyan mamaya wala na. Amen. But the thing is, praise the Lord, hanggat may purpose pa si Lord sa buhay natin. Amen. Ay tunay nga naligtas po tayo at nakakabalik tayo. So, having said that, thank you Lord that binalik ako sa Bahrain. Although masarap po sa Australia. Kaway-kaway sa mga nagpaplano. I really love the place. Amen. I liked it kasi siguro dahil ako ay mahilig sa nature, mahilig sa dagat, mahilig sa So parang ang sarap, ang daming puno, alam mo yun, gigil na gigil ako sa mga halaman kung pwedeng dalhin ko dito yung mga magagandang halaman na nakikita ko. Summer pa yon, lalo na kapag nag-spring pa, mas magaganda. So it was a treat from the Lord. Amen. It was a blessing from the Lord that I have the opportunity to be refreshed. Amen. And madami po akong ginawa, nagbasa, nanood, kasi walang masyadong gawain doon. Kumbaga parang boring ako in a way na sa bahay lang ako, ilang araw lang. First time ko magbakasyon ng 3 weeks. Ang bakasyon ko lang o ang labas ko lang minsan 1 week, 'di ba? 2 weeks. Ano pa yon, ma-action pa ang mga 2 weeks natin pag FO, ang daming ginagawa, di ba? So para sa akin, masyadong mabagal ang takbo ng panahon. But then, maraming revelation po ang Panginoon. Amen. So let us bow our heads and let's pray. And let us just allow the Holy Spirit para mangusap sa atin. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we love you. We thank you, oh God, for blessings. Thank you, Lord God, for bringing us and crossing over the year 2024, Panginoon. Lord, marami pong salamat, O Diyos. Even sa amin mga nag-travel, Lord, safe and sound nakabalik po kami, Panginoon, Lord. Salamat, O Diyos, na, Lord, we were able to be refreshed, O God, because of your goodness in our lives. Salamat po, Panginoon, O God, na binalik mo din po kami, Panginoon, ng safe and sound dito sa Bahrain, O God. Lord, we just give you glory for all the accomplishments, for all the itineraries that have been, Lord God, accomplished at naisakatuparan, Panginoon. And only for your glorious presence, O God. Marami pong salamat sa umaga pong ito as we continue, Lord God, to hearken your voice. Lord, to listen, O God, sa makapangyarihan mong salita, Panginoon. Prepare every heart right now, Panginoon. Lord, na ang aming puso at isipan ay, Lord, handang-handa makinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, inuutusan namin ang mga kaisipan, Panginoon, lalo na yung mga lumilipad, Panginoon. Lord, that they are physically here but their thoughts are elsewhere. In the name of Jesus, we arrest every thought, O God, na Lord, sila po'y magpasakop lamang sa iyong kapangyarihan, Panginoon.
At anuman ang salita na mabibitawan po ngayon ay tunay, Lord, titimo sa aming isip at puso, Panginoon. And we will just give you glory, Panginoon, because these are the words, oh God, precious words that we need, oh God, in times as such as this, oh God. Lord, as we face 2024, Lord God, we really need your divine presence, oh God. Lord, we do not know what lies ahead, but we know that Jesus, you are already there, oh God. You conquered everything, oh God. You have won the victor's crown, oh Lord God. Therefore, in this 2024, we are victorious in Christ Jesus. We thank you for open doors, oh God. We thank you for the abundance and the overflow, oh God. We claim it and we declare it, oh God, in our lives and in this church. At kaalinsabay po nito, Panginoon, ang aming spiritual na buhay, oh God, ay tunay nga lalo pang umapoy, Lord God. Lord, umangat pa po kami sa aming dating kalalagyan. Lord, that we will grow hungry, Lord, and thirsty, oh God, for your very presence. Marami pong salamat, Panginoon, na may ginawa ka na at may ginagawa ka pa, Lord God, sa aming pong buhay. Thank you for molding us, oh God, molding our character, oh Lord God, so that, Lord God, when people look, Lord God, unto us, oh Lord, they see Jesus in us, oh God. Marami pong salamat. Itago mo po ako sa iyong likuran na, Lord, pawang salita mo lamang, Panginoon, ang mamutawi sa aking bibig at ma-accomplish ko kung ano yung nais mong gawin sa araw na to. Lord, we give you all the glory and honor and praises in Jesus' mighty name. We pray, amen! Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Thank you, Jesus! Pagbati po mula sa ating pong kapatid na pastor na po ngayon sa Australia, si Pastor Hector. At namimiss po niya ang JCSGO. He mentions names na hindi niya makalimutan. Brother Ronel, hindi kanya makalimutan. Sister Chris, nasa Pilipinas. Sister Laura, mga Bible study online. Brother Remir. Sino pa ba yung mga hindi niya makalimutan? So he's very excited na abot ang kanyang pangungumusta sa ating lahat. And praise the Lord, He is a seed sown in that part of the globe at namamayagpag naman po yung gawain doon. Kaya glory to God, amen. And buong pamilya niya, yung panganay niyang anak, worship leader, anointed worship leader. Yung pangalawa, babae, drummer. Yung bunso na 9 years old, nasa PPT, o, diba? Challenge sa mga bata dyan. Siya na ang naghahawak ng PowerPoint. So, yung Mrs., bukod na nga sa masarap magluto ng pagkain, nagpe-preside pa din at nag-e-exhort. So, nakaka-bless na makita mo, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Nakaka-bless po. Amen. So, yun po. At they nourished me, they took care of me as a family, and ramdam ko na hindi ako nawalay sa Bahrain kasi may nag-alaga din sa akin na church. Amen. Nung panahon na yon. Pero malayo yon sa bahay ng kapatid ko. It's like 1.5 hour trip po yung lugar na yon. Amen. So, natutuwa din po ako na habang ako po ay nakabakasyon, may mga bagay akong natutunan. And I was like watching one testimony and I just want to share with you. Kasi ako pag nakikinig ako ng testimony, ang inaalam ko paano sila nakakilala sa Panginoon. And one of the parang nakita kong testimony is isang 19 years old, kayang gamitin ni Lord para ma-born again ang isang napakatalamak na makasalanan at involved pa sa mga witchcraft and warlock and everything. Kayang gamitin ng ordinaryong estudyante para mabago ang isang tao. So kapatid, kung sino ka man ngayon, kung ano man ang kalalagayan mo, kung ano man ang trabaho mo, at kung ano man ang posisyon mo sa church, o kahit ordinaryo ka lang na nakaupo ka lang dyan, kaya ni Lord gamitin ka para ang isang taong akala ng iba mahirap abutin, pero kapag sumunod ka lang sa Panginoon, maboborn again yung tao na yon. Amen! Kahit na sino pa yan, amen. Kapag ikaw sumunod ka sa pinapagawa ng Panginoon, sabi ni Lord, preachan mo siya, puntahan mo siya, ipag-pray mo siya. And you know what? Minsan tayo, pastora, bago lang ako, wala pa akong alam, di pa nga ako. Hello, pag sinabi ni Lord,
Susunod tayo. Amen. Pag sinabi ni Lord, susunod lang po tayo. Ang sekreto ng kapangyarihan is obedience. Your feeble obedience unleashes the power of God. Paborito ko na yon. Amen. Your feeble obedience, nangangatog-ngatog pa yung tuhod mo, pero sabi ni Lord, go. So pumunta ka, nangangatog ang tuhod mo. Yung pala, yun ang dadalo yung kapangyarihan ng Panginoon para ang kapangyarihan niya ay maibuga. Amen. At ma-unleash, maging tubo ka lang. Pero si Lord at ang kapangyarihan niya ang gagawa ng himala. Amen po ba? And naniniwala ko kahit ikaw ordinaryo ka dito sa church na to, gagamitin ka ni Lord para marami po makakilala sa Panginoon. Amen. At sa oras na to, dahil po it's New Year po, ang topic po natin is anointing of oil. Amen. So, sino excited? Sino gusto po ng anointing? Amen. We cannot live with 2023 anointing. Kailan pa yung naging anointing of oil natin noong 2023? Maaring nung January pa. O kaya nag-power-filled seminar tayo, may anointing. Pero kailan pa? Hello? Kailangan mo ng change oil. Hello? Gaano kadalas ang change oil ng sasakyan? Every 5,000? Ano ba? Every 3 months. Ako kasi 5,000, less than 5,000, nagpapa-change oil na ako. Ayoko kasing kumatok yung sasakyan ko dahil luma na siya, kailangan nang mag-change oil. Minsan nauubusan na pala ako ng oil dahil may tagas. Hello? So kailangan ng change oil para maganda ang takbo. Alam nyo, hindi lang sasakyan, pati din tao. Amen po ba? Spiritually, para maganda ang takbo ng ating spiritual na buhay, kailangan ng oil. Sabi mo oil. Pagka wala ng oil, mainit ang ulo niyan. Hello? Kapag may kakilala ka mainitin ng oil, wala na kasing oil. Bakit? Hello, used up na yung oil. So, kailangan natin ng anointing of oil. And when there is an anointing in your life, ramdam mo. Amen. Alam mo, kasama mo ang Panginoon sa lahat ng ginagawa mo. So, we really need to have the anointing. And isi-share ko ulit, actually, in-excerpt ko yung ibang part ng preaching last year po. So, basahin po natin para maliwanag. At dun sa mga hindi po naintindihan, ano ba talaga ang anointing. Let's read Exodus chapter 30, verse 22 to 25. Amen. Basahin po natin sabay-sabay. The Lord said to Moses, take the finest spices of liquid myrrh, 500 shekels, and of sweet-smelling cinnamon, half as much, that is 250, and 250 of aromatic cane, and 500 of cassia, according to the shekel of the sanctuary, and a hin of olive oil. And you shall make of this a sacred anointing oil blended as by the perfumer, it shall be a holy anointing oil. Nung unang panahon sa Biblia po, may sukat-sukat yung anointing oil. Amen. May component siya, may myrrh, may cinnamon, may aromatic cane, may cassia. Yung cassia at cinnamon parang magkapareha sila eh. Magkaiba sila pero they serve parehas at itsura nila parehas. According to the shekels of the sanctuary and olive oil. So yan po yung ingredients ng anointed na buhay. Bakit kaya? May representation po ang 5 ingredients na yan. Una is myrrh. Ang myrrh ay, yan yung dagta ng specific na puno. Puno niya is myrrh tree. Okay, so in order to harvest myrrh, the tree trunks must be cut to release the resin. So, sasaktan mo siya. Pag sinaktan mo ang puno na yan, di syempre, magdadagta o luluha. Ayun. So, the resin is allowed to dry and begins to look like tears as along the tree trunk. The resin is then collected and the essential oil is made from the sap via steam distillation. Makita nyo yung picture ng myrrh. Para siyang yung bukur, yung frankincense pero myrrh siya. Ang frankincense at myrrh, parehas sila pero magkaiba sila. Ibig sabihin, parehas sila na itsura pero may specifics sila. So yan po ang myrrh.
So, ano daw ang myrrh? Oh, myrrh. Parang mirror na. Myrrh. Meekness and submission to God's will. Meekness is not a weakness. Amen. Yung meekness po is pagiging meek. Amen. Hindi porke hindi ka umiimik ay hindi ka na, ay mahinang tao ka na. Pag mag-asawa, ay yung asawa ko hindi na imik. Ang weak-weak ng asawa ko. Meekness is not weakness. Yung pagiging meek mo is yung malumanay and tawag dito, meek person. Hindi ko masabi sa Tagalog. Si Moses po was the meekest man on earth. Amen. So, meek po. Yung mere po is meekness. Okay? Stripped off from the royal life. Si Moses po ito, he was living simple life until God called him via a burning bush. So si Moses actually royal family siya, di ba inampun siya ng anak ni Pharaoh babae. So meron siyang royalty. Pero dahil hindi niya pinakita yung pagiging, yung yabag niya na, I'm royal ako. Actually, the meekest man on earth is none other than Moses. Na-record pa yan. Sabi sa Numbers 12 verse 3, "Now the man, Moses, was very meek, more than all people who were on the face of the earth." Sipin mo yun, sa Biblia na nalagyan ka ng, natag ka na, you're the meekest. Amen. So, yung mere po is pagiging meek. Amen. Yung, ano ba sa Tagalog ang meek? Malumanay, and kalmado. Ayan. So, mahirap sa mga babaeng maging meek, ano? Ang mga babae ay talaga naman. Pero, meek means, hindi ibig sabihin na you're very weak kaya hindi ka sumasagot. Minsan nagtitimpi ka lang, hello? Tinitimpi mo, amen? Hindi mo kailangan sambulat ang init ng ulo mo. Amen? Tinitimpi mo siya. Alam niyo, magandang attitude yan. You want to have an anointed life? Meekness. Amen. Praise the Lord. Nakita niyo? John 2 verse 5, sabi niya, his mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Amen. Kumbaga nung panahon na gagawa ng himala si Jesus, the first miracle was the turning of water into wine. Sabi ni Mary, gawin niyo lang kung anong sasabihin sa inyo. Alam mo yun? Kumbaga parang si Jesus kasi, hindi rin si Jesus showy at pinapakita niya na makapangyarihan siya. Jesus is actually a meek person. And so kapag may kailangan gawin, actually sabi niya, hindi ko pa panahon para, hindi pa ito ang panahon ko. Kaya lang, nung nakita niya may need, then he just gave instruction, fill those jars with water. Amen. And then yung water na yon, he turned into wine. Hindi kailangang madrama ang ni Jesus. Tahimik lang si Jesus, pero he does something. Amen. Are you with me? Jesus is meek. Amen. Amen. Praise the Lord. So, gusto nyong anointed ang buhay nyo? Be like myrrh. Amen. M means meekness. Amen. Myrrh, meekness. Naiintindihan nyo? So, pagka medyo umiinit na ulo nyo, gusto nyo nang bumunghalit ng galit at gusto nyo na, hello, M. Myrrh. Dapat myrrh. Para anointed ang buhay, maiwasan ang sama ng loob at mga galit. Amen. Always remember that one of the factors and one of the ingredients of anointed life is meekness. Amen. Number 2, cinnamon. Ano po ang ibig sabihin ng cinnamon? It's uprightness. The cinnamon tree grows in moist, well-drained soil and rarely reaches more than 15 meters or 49 feet. Ang cinnamon mataas na kumbaga matangkad. Diretso lang yan. Hello? Sabing ganon, it grows straight up and they say, no curve. Out of it has a fragrant oil. Next picture please. Ayan po ang cinnamon. Sa bandang Sri Lanka, madami pong cinnamon. Matataas sila. Diretso lang. Ang buhay na anointed ay dapat upright. Ibig sabihin, ang pamumuhay mo matuwid. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, matuwid na pamumuhay. Cinnamon,
Ibig niya sabihin, uprightness, stand for truth, stand on God's righteousness. Huwag liliko-liko ang buhay Kristiyano. Amen? Dapat alam mo, may kabayaran. The anointing has a price to pay. You have to live a righteous life. Amen? Stand on the promises of God. Hindi mo nakikita pero naniniwala ka, ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman ma-fail. Amen? Pastora, wala kasi ang tagal-tagal ko na inaantay pero wala pa rin. But still, you don't have to compromise your faith. Amen? Kasi minsan ang nakikita mo may easy money na eh. Ang tagal naman na hinihingi ko kay Lord, dito na ako, merong liko. Hello? No way. Amen. Sunod ka lang sa pinapagawa ng Panginoon. Amen. Divine backbone. Amen. Even people around us will not agree with what we are standing for as long as God is our backup. Carry on. Alam nyo, minsan, ayaw nila yung mag-stand sa truth. Ang gusto lang nila, kung ano yung nakararami, pero mali yung ginagawa nila. But you have to stand on the truth. Amen. Kahit pa mag-isa mo na lang, carry on, kapatid. Nakikita ka ng Panginoon, babackupan ka niya. Amen. It's not what the majority. When Jesus is with you, you are a majority. Kasi kasama mo ang Diyos. Hindi mo nakikita, libo-libong anghel pa lang, kasama mo. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi nung si Elisha, sabi nung assistant niya, naku, ang dami-dami ng kalaban. Sabi ni Elisha, Lord, buksan mo ang mata ng aking assistant. Pagbukas ng mata, nakita niya over the hills. Amen. Mga angelic soldiers pa lang kasama nila at kasama nilang lalaban. Amen. Minsan you don't see it, but God is sending people around us, kasama po natin mga angelic host para hindi tayo matalo. Amen. Kasama natin ang Diyos, hindi ka dapat matakot. Kaya alam niyo, when you live a life of uprightness, kahit ang mga tao ang ginagawa nila ay mali, magpatuloy ka lang. Kahit mag-isa ka lang, kasama mo ang Diyos. Amen. And you know, you will live an anointed life if you carry on living a righteous life. Yun ang, pag naalala mo ang sino mo, naalala mo yung anointing na kailangan maging mabuhay ka sa uprightness para ang anointing nasa iyo. Kapag mini-mini ka, gumagawa ka ng mga hindi nakakalugod kay Lord, you will lose the anointing. Kasi ang requirement ng anointing, ng anointed life is uprightness. Sabi mo sa katabi mo, uprightness. Amen. Huwag kang magmini-mini. Hello, huwag kang gagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Amen. Psalms 118:17. I shall not die, but I shall live and recount the deeds of the Lord. Amen. I-declare mo yan. Kapag ikaw may sakit, I shall not die, but live and declare the works of the Lord. Lord, sa buhay kong ito, ipaglilingkod ko pa ito, Panginoon. I-declare ko, ikaw ang Diyos na dakila. Lord, mabubuhay ko para sa iyo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yes to God. No to the world. Amen. No to sin, no to flesh. Hallelujah! Woo! Amen. Kung ikaw namumuhay sa flesh, amen, lumapit ka sa Panginoon at magpabago ka. Amen. Lord, I want to live a holy life. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. When we stand, amen, we will not back down of what God wants us to do. Kahit na mag-isa mo lang, tutuloy ka pa din. Amen. Huwag kang natatakot, kasama mo ang Diyos. Amen. Huwag kang nagkakaroon ng doubts and fear. Amen. Pag sinabi ng Diyos, ay sinabi na nga niya. Amen. Gawin mo, kapatid. Huwag ka nang minsan may bulong ka naririnig sa iba't ibang mga tao. Huwag na lang. Hello. Nagkakaintindihan tayo. Alam nyo, nung nabibless lang ako kay Sis Jackie and Brother Jeff nung panahon na nag-FO sila. Kasi katatapos ng earthquake, kararating lang ng mga Sitra ladies na natin. Muntik hindi sila makabalik.
And may mga aftershocks pa. So nung pinuntahan ko sila, in my heart, what if hindi na rin sila tutuloy? Nakabook na ang ticket, tapos may fever pa si Jewel, pero pinuntahan ko sila at pinakiramdaman ko spirito nila, ano ba, tutuloy o hindi, di ba? Pwedeng, wag nang tumuloy, okay lang na, sayang yung ticket kasi ang iisipin naman namin yung safety namin eh. Pero I praise the Lord, they were able to break through, nakapunta sila ng Turkey at nakabalik. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo ba, kapag kayo ay dumadaan sa challenging moments in your life, ako bilang pastora ninyo, nag-aano rin ako nagkakaroon din ako ng, kumusta kaya ito? Pinapakiramdaman ko yung mga spirito ninyo. And lahat yung mga nag-FO, nabibless din ako sa inyo kasi you've been through a lot. Si Brother Ronel, nung nasa Egypt siya, kung ano yung alam nyo kung ano nangyari sa kanya. Umulit pa siya, nag-Jordan pa siya. Are you with me? Kung tutuusin, pwedeng mawalan na ng gana, wag na, kasi may nangyaring hindi maganda, pero learning curve niya yon, nagpunta pa sa ibang nation. Are you with me? There's no stopping. Amen. Magpatuloy ka lang, kapatid. Tuloy-tuloy tayo. Kahit nakakatakot, kahit na kinakabahan ka, tuloy ka lang. Amen. Don't back down. Amen. Kasi iba rin yung experience mo sa experience ng iba. And you will have a different and wonderful encounter with the Lord. Amen. Favor and anointing of God will abide in us. Sasamahan tayo ng Panginoon. Makikita mo. Pag nag-yes, Lord. Amen. Kapag ka nag-yes, Lord, kaya yung kanta natin yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Dapat talagang meron kang puso na kahit ano pa yan, mag-yes, Lord ako kasi may gagawin ng Diyos na himala. Praise the Lord. And hindi mo i-compromise ang pananampalataya mo. Cinnamon, amen, straight, going straight. Huwag kang padadala sa flesh, huwag kang padadala sa pinapagawa ng kaaway. Ang kaaway, ang gusto niya lagi ay shortcut. Naalala nyo, si Jesus nasa prayer and fasting niya, 40 days prayer and fasting, dumating at sabi niya, gawin mong bread yang bato. Pero ang sabi ni Jesus, ni-rebuke siya, man shall not live by bread alone, but with every word that comes out from the mouth of God. Alam niyo si Satan, aanuhin ka niya, ititempt ka niya na gawin ang mga bagay. Dinala pa siya sa sabi niya, i-worship mo lang ako, ibibigay ko sa iyo lahat na nakikita mo na yan. Hello, ang dami pa niyang mga temptation, tapos sabi pa niya, magpatihulog ka dyan, at sabi, alam din ni Satan ang Biblia. Sabi niya, magpapadala ang Panginoon ng mga anghel para ikaw ay saluhin. Alam niyo yun? The enemy will try to distract you, to tell you a lot of things, but stay strong in the Lord. Stand in righteousness. Amen. Are you with me? Number 3, cane. Aromatic cane. Aromatic cane. Sabing ganun dun sa cane, from a reed-like plant that grows in mud, humility. No humility, no anointing. Alam niyo, marami yung yabang na lang. Wag pong, alam niyo, mayabang din po ako pero purihin ng Diyos, binabago ako ni Lord kasi hindi ko kaya maglingkod sa Panginoon kung yabang lang po ang aking there's no anointing when no humility. Jesus was humble by bending over to wash the feet of the disciples. From magnificence to menial task of washing the feet of the disciples. Alam nyo, si Jesus Christ ay example po ng humility. Tignan nyo yung picture ng aromatic cane. Ayan, nagbe-bend siyang ganon. Pero aromatic cane kasi may rin siya, may contribution siya sa ikakaganda ng anointing oil. So, pero ang character ng cane is magbend. So, if you want to live an anointed life, humility, magpakumbaba. Amen. Hallelujah. Alam nyo, minsan sa away-away, kaya, hindi, ako ang tama, siya ang mali. Di syempre yung isang party, hindi, ako ang tama, siya mali. Lahat parehas kayong tama, walang mali. Ano nangyayari? Salpukan. Are you with me? Pero it doesn't matter who's right, who's wrong. Let's humble down. Amen. Alam mo, kinausap ako ni Lord ng New Year. Kasi doors.
close the doors and open of doors. Alam niyo, biglang naalala ko, may mga tao sa buhay ko na shinut off ko sila. I mean, binlock ko sila kasi parang toxic tong mga to, pero they're close to my heart. Kaya sabi kong ganun, i-unblock natin. Kasi alam mo yun, habang nakablock yung mga tao sa buhay mo kasi galit ka sa kanila, di ba? Kaya ayaw mong magkaroon sila ng pakialam sa buhay mo. Baka mamaya, pero alam nyo, habang tinitignan ko yung mga tao, nagre-release ako ng forgiveness. Amen. Wala akong magawa dun sa mga taong nag-block sa akin. Pero yung mga taong binlock ko, magagawan ko ng paraan na i-unblock na lang. And open the door na i-connect ulit. Are you with me? Kasi you want the anointing, pero ramdam mo may galit, puot, sama ng loob pa rin sa puso mo. Hello, humble down and reach out. Amen. Hindi, kasi hello, reach out. Sabi mo sa katabi mo, reach out. Baka ilang taon na pinapa-reach out ni Lord. Reach out. It doesn't matter who is at fault. Kapag lumapit ka, humingi ka ng sorry o nagpatawad ka sa ginawa nila sa'yo, marirealize mo, yung tao nag-aantay lang pala ng timing. Pride lang ang umiiral, ayaw niyang lumapit. Hindi, wala naman akong sama ng loob sa kanya, pero hayaan mo siyang lumapit sa akin. Hello? O edi ikaw mag-reach out. Amen. You want the anointing? Amen? Eat, drink, lunokin ang pride. Amen po ba? Praise the Lord sa ilang amen. Psalms 84 verse 10, for a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Amen. Alam nyo, kahit na ano pa ang ministry mo sa church, maaring sabi mo, hindi naman ako front, hello, ordinaryo lang ang ministry ko, dun pa nga ako sa kitchen, o kaya tagalinis lang ako, o kaya nagta-transport lang ako. Alam nyo, humility, amen. Kahit na yun lang sa tingin mo ang ginagawa mo, you are contributing para sa ikagaganda at ika-organize ng church. Amen. Huwag mong lalanglangin kahit na doorkeeper lang ako. Hello, taga-greet ka lang sa door. Wala nga tayong taga-greet eh. Walang pag bumukas ang door, tinginan lang tayo. Wala man lang lalapit at uy, kamusta? Nandito ka. Dapat may doorkeeper. Hello, dapat may kamay agad, amen, para welcome lahat ng dumarating. Amen po ba? So kahit na ano pa yung posisyon na kinalalagyan mo, maaring hindi ka napapansin, na andun pa sa children, laging hindi makita, picturean na lang, tatawagin pa kasi nandun lang sa room, parang it's a humble thing that you're doing, but God looks at your heart. Amen. Maaring nagsasacrifice kayo, hindi kayo nakakapakinig dahil kayo ang intercessor, hello, o kaya may pinapagawa sa inyo, part ng church, kaya lang hindi kayo nagiging nakakapakinig. That's being humble na nagiging parte ka pa din para sa ikakatagumpay ng gawain ng Panginoon. Kaya po, wag niyo pong lalanglangin kung ano man yung ginagawa ninyo. It's for the glory of God. It is accounted for. Hindi po yan nakakaligtaan. Amen. At mas masarap nga naman na kahit ordinaryo lang yung ministry mo, hello, mas mainam pa din yun. Amen. Kasi you know, this is the only thing that I can contribute, but this is the only talent I have, but I can still contribute for the church. Amen. And the Lord remembers. Kung hindi man nakikita ni Pastora, nakikita ng Panginoon. Amen. Kasya. Ang kasya po is inner cleansing. Number 4 na po tayo. Inner cleansing. Everything inside of us be brought before the altar. Amen. I-reveal ni Lord ano ba yung mga nangyayari sa loob, kaloob-looban mo. Minsan, ang naririnig mo lang yung sinasabi ng tao, pero you do not know what's going on inside the heart. Marami pa palang mga So, inner cleansing. Amen. Kailangan mo ng inner cleansing para ma-anoint ka. Cleanse me of whatever I put in my mind and heart. Amen. So, dapat malinis. Ano ba yung finifeed natin sa utak natin? Puro ba chismisan? Puro ba mga bad news ang naririnig mo? Yun ang nafi-feed sa'yo? Cleansing. Amen. Kaya ka laging mainit ang ulo, takot. Bakit? Ang naririnig mo, yung mga pangit na news. Hala,
alam niyo yun, nag-outbreak na naman ang mga sakit. Hello, magla-lockdown na naman. Ikaw na naman yung dati mong na-overcome na nung COVID period. Ngayon na naman, nagkakaroon ka na naman ng parang anxiety. What if? What if? Mag-start ka na naman na mag-lockdown ng sarili mo. Hello, yung mga thoughts, what are you feeding in your minds? Be cleansed. Amen. Ano yung laman ng puso mo? Puro ka galit po at sama ng loob. Be cleansed. Magkaroon ng inner cleansing. Amen. So that you can live an anointed life. Amen. Are you with me? Ayan, ang kasya po, kung papansin niyo yung picture, para din siyang cinnamon. Yung iba nga, kasya cinnamon, sabi nila. So parang magkahawig po sila, pareha silang spicy ang dating. Kaya yung mga iba, wala silang cinnamon, kasya naman. Ewan ko kung familiar ang mga chef dito sa sinasabi ko. Alam niyo ba ang pagkakaiba ng kasya at cinnamon? Kasi mga ingredients din yan eh. May parang pa-spicy effect. Yan yung kasya. Pero pag in-extract mo, may oil din po ang kasya. So, ibig sabihin itong anointing oil na to, combination of myrrh oil, ng cane, ng, ano pa ba yung sinabi ko, cinnamon, ng kasya, at mamaya yung pinakahuling oil. So, sabi sa Malakay 3:2-3, for who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness. Alam niyo yun, si Lord po kasi siya po ay isang refiner's fire. Nire-refine po niya tayo. Amen. Para siyang sabon na puti, na ipanlaban, na papuputiin ka talaga niya. Amen. Sinong gusto linisin ng Panginoon? Who wants to be cleansed internally? Kasi madaling maligo, magkuskos ka, okay na, magwapo, magaganda naman ang lahat. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, gwapo at maganda. Amen. Postura. Amen. Pero inner cleansing, baka mamaya puno ng sama ng loob at kung ano-ano. Hello. 2024 na. Iwanan na yung mga bagay na hindi maganda sa 2023. Palinis na tayo, kapatid. You want an anointed life? Inner cleansing. Amen. Patawarin mo na yung gumawa sa'yo ng hindi maganda last year. Yung nag-abuso sa'yo. Abuso verbally, emotionally, financially. Hello. May mga nang-utang sa'yo pero hindi ka binayaran. O kaya may mga nang-scam sa'yo at nawalan ka ng malaking pera. Hello. Ay, nako. Hello. So, patawarin mo na. Amen. Declare this. Amen. Lord, cleanse me. Alam niyo, sa totoo lang, lahat tayo ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Pero, nililinis po tayo ng Panginoon. Napaka-active ng Panginoon. Involved po siya, lalo na mga ministers, lalo na mga leaders, Levites, nililinis ni Lord, refiner's fire, launderer's soap. Hallelujah. Ang galing si Lord hindi kanya papayagang manatili sa kalalagayan mo. Aanuhin ka niya, i-refine ka niya, ipopurify ka niya. Kailangan matanggal yung mga impurities. 21 karat, 18 carats, hindi yan pure. Ang pure gold, 24K. Amen. Ngayon, kung medyo 18 ka pa lang, kailangan mo pa rin maraming refining. Hello? Anong K ka? Tanungin mo katabi ko, anong K ka na? Anong K ka na? Dapat dumating tayo sa point na 24K na tayo. Hallelujah! Grabe ang anointing pag 24K na. Kaya sikapin nating magpalinis araw-araw. Lord, gusto ko 24K ako. Amen. Number 5. Last but not the least ingredient ng anointed life is olive oil. Ang olive oil po represents the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Amen? Hallelujah! Siya po ay ating rest, siya ay ating comforter. Amen. Alam niyo po ba yung kwento ng The Good Samaritan, di ba? Dumaan ang Levite, dumaan ang
Pariseo, alam niyo yun, hindi siya inasikaso yung Samaritan na yung mama na tawag dito, binugbog at nirab, tapos andun lang sa gilid ng daan. Dumaan yung Levites, umiwas. Dumaan yung Pharisee, umiwas. Pero the Good Samaritan, papunta siya sa kanyang business trip. Nakita niya, may nakahandusay na mama na sugatan. Alam nyo, di bali nang malate sa kanyang appointment, sa kanyang business trip, kinuha itong mama na to na nasa gilid ng daan, dinala niya sa inn. Hello, i-check in niya. Nilinis po niya ng olive to heal the wounds. Kumbaga, kaya nga madaming olive oil sa bandang Israel, sa Palestine, madaming puno. Kasi isa sa pinaka-product po nila is yung olive oil nga. So, nilinis po niya yung wound po nung tao. So, ang purpose po ng anointing oil po is, yun na nga, to refresh, to heal, amen, sabi niya sa Psalms 92 verse 10, but you have exalted my horn like that of the wild ox. You have poured over me fresh oil. Amen. So, yung fresh oil po, fresh oil actually, in the Old Testament, yan, oil, olive, yun ang pinakamadami kasi doon so olives ang ginagamit. And olive oil is representing the Holy Spirit. Amen. So yun ang anointed life is kapag nasa iyo ang presensya ng banal na Espiritu. Amen. Kaya nagkakaroon po tayo ng anointing oil, nagkakaroon po tayo ng baptism in the Holy Spirit para ang Holy Spirit ay manahan po sa atin. Acts 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Amen. Tatanggap ka ng kapangyarihan kapag ang banal na Espiritu ay nasa iyo. That's olive oil. Amen. Hallelujah. And you will be witnesses. Hindi ka na mahihiya. Hindi ka na, kumbaga, tongue-tied. Yung dila mo ay hindi mabukas at wala kang masabi pag ikaw ay magsasalita na, natatakot ka, nahihiya ka. No way. Bigla na lang, you will be empowered na ikaw na mahiyain. Nagpipreach ka na. Amen. Nagsishare ka na ng gospel sa mga plaza, sa mga parks. Hello. Nagwi-witness ka na kung ano yung ginagawa ng Panginoon. That's the anointing. That's actually the olive oil, which is one of the ingredients of anointing oil. Amen. That's the Holy Spirit. Praise the Lord. This year of 2024, good news po. Amen. Hindi nyo po alam, may magandang plano ang Panginoon sa inyo. Amen. Hallelujah. Some of you will be given greater responsibility. Praise the Lord. Hindi lang yung iniisip mo, ganito lang ako, baka mamaya promotion. Promotion sa trabaho, promotion sa church, bibigyan ka, magiging hindi ka lang care group leader, vine leader ka na. Ang care group leader po, nag-handle ka ng mga tao. Pag vine leader ka na, hawak mo ay mga care group leaders. Ganon. So, ipopromote ka pa. May new assignment ka. God will ordain you for greatness. Amen. Meron kang, hindi mo sukat akalain. I was reading a book, and yung libro na yun, nabili ko nung nandito sa Bahrain, yung may-ari ng libro. At ang libro na yun is Glory Invasion. Ang sa ministry po niya ay sa ang presence ni Lord ay nandoon, nagkakaroon ng gold teeth. Yung may mga members sa congregation, bigla na lang may gold teeth, may gold dusts. Alam niyo yung Glory Invasion, because ang langit po natin ay lantay na ginto. So sa ministry niya, napatunayan ng dentist na yung ngipin niya ay may ginto, which wala naman. Kumbaga yung mga ganon. So the glory of heavens, glory invasion ang tawag doon. Na parang yung isa, dahil nagbibisikleta siya papunta sa trabaho, binigyan po siya ng isang kotse
Tapos nasusunod na linggo, may nagbigay ulit sa kanya ng kotse at may nagbigay ng $200,000 sa kanya na talagang umiiyak lang siya, nagkukuwento. If the glory of God comes into the church, glory invasion, hindi mo mapipigilan yung magugulat ka na lang na may magbibless na sa'yo. Hello? Kaya whatever you're doing right now, keep it up. Amen. Hindi natin alam ang pagkilos ng Panginoon. But this is the year of open doors. Ibubukas ni Lord yung mga imposibleng pintuan. Amen. Yung karir mo na natenga na at naandun na lang. Mamaya, magugulat ka na lang, may bigla na lang mag-hire sa'yo, tatawagan ka pa na, oh, we saw your CV in LinkedIn, hello, or in ano ba yung mga portals na ilalagay mo lang ang CV mo, idadrop mo doon, tapos bigla na lang may mga company, mga top executive, isi-search nila yung mga magagandang CV, tapos tatawagan ka, ha, hindi naman ako nag-apply sa kumpanya na to, pero the Lord is opening doors for you. This is the year, amen. Mga imposible pero kaya ni Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God will ordain us for greatness. Saan kayo si David? Nag-aalaga lang ng tupa. Bunsong anak ba? Nauna pa yata sa 6 o 7. Tapos, naandun lang siya. Hello? Nag-aano lang ng mga tupa, nag-aalaga ng tupa. Pero kahit na ganun pa man, he's giving his best to the Lord. Nagpi-play siya ng harp habang siya ay nag-aalaga ng mga tupa. Hello? Nagka-quiet time siya kay Lord. Amen. Nagka-quality time siya sa Panginoon. Pero nung time na naghanap ng hari, kapalit ni Saul, sino ang nakita? Inutusan ni Lord si Samuel, pumunta ka sa bahay ni Jesse, meron akong inordain doon. Pagdating niya doon, ang nakita lang niya ay guwapo na si Eliab. Sabi niya, this is it. Hello, dapat ang hari, guwapo, matikas, matipuno. This is it, sabi niya gano'n. Pero alam nyo, hindi po si Eliab, hindi po si siya, dumaan-daan lahat. Pero sabi ni Samuel, meron ka pa bang anak? Nagtatago nandun, hindi siya fronte. Hello, kahit pa nakatago ka, kahit pa nasa kwarto ka, kahit nasaan ka, hahanapin ka kung ang blessing para sa iyo, kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Kahit na nakabakasyon ka pa, pagdating mo, merong ibibigay sa iyo. Oh, by the way, this is your increment. Oh, by the way, this is your hello, blessing din pala. Alam nyo, bago ako magbakasyon, pinaparenew ko na yung visa ko. Hindi ma-renew kasi parang yung percentage ng Bahrain to expat ay hindi namin nahabol at ang laki, doble ang babayaran sa visa. So hindi ako ma-renew ang visa. Nag-aalangan ako, March na expiration ng visa ko, lilipad ako, baka mamaya harangin ako sa immigration. Less than 3 months ang mo, ganon. Sige na nga, hindi ma-renew. Pagbalik ko dito, sabing ganon, Benny, pwede ka na mag-renew kasi naayos na. Nagkaroon ng parang deliberation and pumayag ang LMRA. Kasi 5 ang 5 ang expat, 6 ang Bahraini namin. Doble pa rin ang babayaran sa visa ko. So, praise the Lord na adjust at regular visa na ang babayaran, regular fees ng visa. Otherwise, 2 years na penalized ang company mo na magbabayad ka dapat ng malaki. Kaya sa mga hindi nabibisahan, may mga problema ang companies ngayon kasi doble ang bayad ng visa kapag kulang ang Bahraini sa company. Kaya yung iba, hindi kayo mabisahan. O yung iba, hindi kayo talaga binibisahan, dinidelay pa nila hanggat nakahanap sila ng Bahraini para tumaas yung Bahrainization nila. So, ganun po nangyari. Pagbalik ko, ni-renew na pwede mo nang i-renew ang visa mo para makita natin. Ni-renew ang visa. Normally, 6 months po ang visa ko, pero ngayon, nakiusap ako, can we do it a year? And praise the Lord, 1 year po yung aking visa. So, makaka-travel ulit tayo. Kasi nga, pag hindi ka makatravel kapag less than 6 months ang validity. Anyway, hindi lang naman travel ang ibig ko sabihin, kundi praise the Lord pa din kasi hindi na kami na-penalize ng double. Amen. So, si King David, hinanap para i-anoint bilang hari. Praise the Lord. Tignan nyo po, 1 Samuel 16:13. So Samuel took the horn,
of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, listen, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. Mula nung inanoint, binuhusan ni Samuel ng oil, kasama ang banal na Espiritu, at from that day forward, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Amen. And pagkatapos siyang inanoint ng 1 Samuel 16, hindi nyo ba alam? Inanoint muna siya. Walang kaalam-alam si hari. 1 Samuel 17 yata, yun yung pakikipagdigma niya kay Goliath. Bago makipagdigma kay Goliath si David, may anointing na. Kumbaga, ano lang yan, closed door, sila lang, pamilya lang ni Jesse at si Samuel lang nakakaalam. Walang kaalam-alam si Saul. Hari pa din si Saul that time. Pero after that, fast forward, ewan ko kung ilang panahon lumipas, pero susunod dyan, yan yung pakikidigma na sa Philistines. At yan yung ilang araw na pupunta sila sa hill, tapos babalik sila. Alam mo, para silang tsa-tsa. Hello, ilang araw na. 21 days yata, nakalimutan ko, hindi ko naman binasa pa ulit. Pero ilang araw na pabalik-balik, ang sabi ni Goliath, hindi, ganito na lang, pumili lang kayo ng representative ninyo. Kung sino man ang tatalo sa akin, alipin nyo ang buong Pilisteo. Pero kapag nanalo ang inyong representative, lahat kami, baliktad. Pag nanalo ang inyong representative, lahat kami, alipin nyo. Pero pag ako nanalo sa inyong representative, lahat kayo, alipin namin. Mano-mano na lang, isa lang. Hello? Inanoint na si David. And bukod sa anointed si David, bago pa yon, talagang nagbababad si David sa presensya ni Lord. Anong nangyari? Make the story short. Dahil anointed si David, tinalo niya ang Goliath sa pamamagitan ng slingshot. Hallelujah! Amen. We're done. Tapos na po tayo. Sino po excited po? Sino po gusto po na ang 2024 ay anointed ang taon ng 2024? Amen. Alam nyo, ang anointing, lalo na hospital visitation, I want to encourage you. Importante po ang anointing para po sa ating ministry. Amen. James 5:14. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Hallelujah. Kailangan po ng anointing oil. Amen. Let us, as we pray for the sick, we anoint them and the healing will flow. Amen. Alam niyo yun, kung ang oil ginagamit natin panghilot-hilot lang, Sister Halarma, pag ikaw ay nagpe-PT, kasama nun ay panalangin, amen, gagaling ang mga pinagpe-pray natin. Amen. Kasama sa oil na physical oil is the oil, the anointing in our lives. Nakikilos ang Panginoon at pagagalingin ang mga may sakit. Amen. Tumayo po tayo lahat sa presensya ng Panginoon. And I just ask someone to do the instruments and let us be in the attitude of desperately crying for the anointing of God in our lives. Alam nyo, hindi ko kaya harapin ang 2024 kung walang anointing ng Panginoon sa akin. Sino sa inyo inaamin ninyo na hindi nyo kaya ang 2024 kung walang anointing ang Panginoon? Hallelujah. And this is this is what we do every year. We do anointing of oil. We subject ourselves in the presence of the Lord. And we need to remember the 5 ingredients: meekness, uprightness, humility, yung inner cleansing, and of course, the presence of the Holy Spirit in our lives para magkaroon po tayo ng anointed life. So let us take the opportunity para magpalinis sa Panginoon. Kung may mga unforgiveness ka pa, i-release mo sa Panginoon kasi kailangan mo ang anointing. Alalahanin mo yung mga tao na dapat pong i-release mo na. I-let go mo na sila sa puso mo para malinis ka. At kung may mga compromises ka pa sa buhay mo, hindi ka pa namumuhay ng may katuwiran sa Panginoon, pagkakataon mo na rin na lumapit sa Panginoon at iayos ang buhay mo sa Panginoon. May mga hindi ka lugod-lugod kang ginagawa kay Lord. Sabi mo, naiintindihan naman ng Panginoon.
ayusin natin ang ating pakikipagrelasyon kay Lord. And I would like to challenge all the leaders, be it hawak mo ang media, ang mixer, ang music, worship leader ka, instrument, kahit ano yung hawak mo, at leader ka, care group leader ka, hindi natin kaya kung wala ang kapahiran ng Panginoon sa buhay natin. We need the anointing. Because the anointing will break the yoke. Kung may mga bandages ka pa na bit-bit ngayon, kung may mga kinakaharap ka ngayon, may mga addiction pa sa buhay mo, you need to break it. And the only way to break that is the anointing. Hallelujah. Ora basika tarabasandari rabasika rabakaya. Ora basika rabashandari. Hallelujah, Jesus. Kayo na mga nanonood po at hindi kayo makaka-participate sa anointing of oil, you can anoint yourself. Get an oil. Sa ngayon, wala po tayo ng 5 ingredients. Wala po akong mag-grab na mga ingredients, but I have an oil, an ordinary oil. I have a Johnson's baby oil, but this will be representing the oil. But what is important is our desire to come before the Lord and admit to ourselves, Lord, hindi ko po kaya kung wala ka sa buhay ko. Marami po akong mga kinakaharap. Let your anointing, O God, flow in my life. Flow through me, O God, upang maranasan ko po ang breakthrough sa buhay ko. Amen. So let us just come into the presence of the Lord. Kung ano po yung mga kalalagayan ng puso mo, hindi ko po alam. Only between you and God. Amen. As the worship team worships, ministers, hallelujah. Hallelujah. Yung worship kanina na Come Holy Spirit, yung pangalawa na worship. Let's sing that song. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Inanyayahan ko, siguro we can push the chairs away para meron po tayong maluwang na hallelujah, Jesus. Tinatawagan ko po yung mga leaders. Unahin na po natin yung mga leaders so that you can be able to assist. Kung nandito po yung mga care group, unahin ko po sila na i-anoint. And then, yung mga susunod po ay, kung sila po ay member nyo, care group po ninyo, kayo po ang mag-a-anoint sa kanila. Hallelujah. We worship you, Jesus. Amen. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You've captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Let us invite the presence of the Lord. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You've captivating my soul. And every day would grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Amen.
I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for you. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kung mag-asawa po kayo, pwede po magtabi ang mga mag-asawa. So that when I anoint, there is anointing in covenant. As husband and wives, you are covenanted with one another. No matter how difficult situation, don't give up. Don't you give up one another. There is power and anointing in keeping your covenant no matter how difficult it is. If you want to live an anointed life, love your wife, love your husband, pasakop ka sa iyong asawa. So I encourage husband and wives, in order for the breakthrough to come in your life, patuloy na idulog natin ang buhay mag-asawa. Hallelujah. I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I'll be your power with you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, spirit and truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I want to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I'll be your power with you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place where I can see you face to face.
I worship you, Spirit and in truth. I'm reaching out, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing closer to you. I feel your power in you. Rest to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I want to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I want to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and truth. I'm reaching out, reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I'll be your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I want to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where
I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I want to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I want to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and true. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place
where I can see you face to face. I worship you, Spirit and truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, captivating my soul, and every day learn to love you more. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth.
I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, sear the hearts of men, revive us, Lord, with a passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, sear the hearts of men, revive us, Lord, with a passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall. I declare, Spirit, touch your church. Spirit, touch your church. Sear the hearts of men. Revive us, Lord, with a passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Jesus. Steer the hearts of men, revive us, Lord, with a passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me, Spirit. Spirit, touch your church, steer the hearts of men, revive us, Lord, with a passion once again. I want to care. Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, steer the hearts of men, revive us, Lord, with your passion
us worship the Lord. This is our cry, Lord. Stir the heart of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. This is our cry. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Yes, Lord God, we cry out for your presence. Hallelujah. Lord, hindi po namin kaya ang 2024. We do not know what lies ahead. But we know, Lord God, that we need you, Lord. We need the infilling of the Holy Spirit in our lives. Lord, we need to be power-charged, oh God. Lord, hayaan mo, Panginoon, na Lord, ma-recognize po namin that we will always go back to you, Lord God, para sa amin pong infilling, oh God. Because on our own, hindi po namin kaya, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ang church na to, Lord, ay nagkakaisa. We agree, Panginoon, that we need you in our lives. And we need your anointing, O God, that we will live an anointed life, O Lord God. Bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. And care group leaders,
this week in your care group, kung hindi po naka-attend yung mga member po ninyo, magkaroon din po kayo ng anointing sa care group ninyo because we want to pass on the anointing sa lahat so that everyone is covered. Everyone will live for 2024 anointed. Amen. Sa mga online naman po, ang Bible study, you can always administer anointing. Sila mismo ang mag-a-anoint sa sarili nila, but you will pray with them and for them. Amen. So let us thank God for what He has done. Let us thank God for He has rained down His presence in our midst. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for teaching us to be meek, O God. Na kapag minsan nakakaligtaan po namin, nakakalimutan namin ito, we will always remember, O God. Hallelujah. To live even uprightly, Lord. To live humble, O Lord, with humility. Patuloy kaming papalinis sa iyo, Panginoon. At Lord, hindi po namin kakaligtaan ang banal na Espiritu. That every day ng buhay namin, we welcome the presence of the Holy Spirit in our lives. Marami pong salamat, Panginoon. We worship you. And we decree and declare anointing sa mga magni-nation, Panginoon. Lord, greater anointing upon them, O Lord. Sister Halarma, Sister Lucia, Lord. Sister Joanna Marie, Lord God. Sister Janet, in the name of Jesus. Let your anointing, Lord, overflow in their lives in Jesus' name. And you will use them as mouthpiece to the nations. In Jesus' mighty name we pray and we declare, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. At kung meron man nakaligtaan ko pong ipanalangin or hindi po na ipag-pray, mamaya po pwede ko pa rin po kayong ipanalangin. Amen. Tayo po'y makakabalik sa ating mga upuan.